Good day mga kabomboms, ang dami kong nare-receive ng comments regarding sa topic na to. So, paano na nga daw ba mag-transfer ng funds from old account na hindi na mabuksan? So, ngayon ituturo ko sa inyo yung step by step na paraan para naman makuha natin yung pera natin from old GCash account. So, punta lang kayo dito sa Chrome and i-type nyo lang dito yung GCash Help Center. And dito, pupuntahan natin yung mismong website ng GCash. And make sure na tama yung mga link na ino-open nyo. Huwag po kayo mag-o-open ng hindi ganito yung website. Okay? Para maiwasan natin na may scam or makapasok sa mga phishing link. Anyway, so dito sa kanilang website, hintayin lang natin. Iba na kasi yung paraan and from time to time mga kabomboms, nag-iiba talaga ng process sa pagpapalit or ng mga proseso para makuha natin yung mga funds natin sa luma natin account. So dito, from home ng website nila, scroll nyo lang pababa. Then makikita nyo na agad dito yung GCash Help Center. Ito yung kailangan natin i-click para ma-redirect tayo dun sa kanilang Help Center or Chat with GG. So, tingnan natin kung ano yung magiging process or procedure, kung ano nga ba yung mga pinagkaiba. So, ngayon dito makikita agad natin yung Quick Help. So, meron ditong Transfer Funds and Services. Ito yung kailangan natin i-select. Dito mababasa natin, meron daw tayong 2 options na pwedeng pagpilian. Etong option A, under nito yung you can still access your old GCash account. So kung na-open mo pa yung luma mong account, pwede ka naman doon gumawa ng transaction or isi-send money mo na lang or iba-bank transfer mo. Okay, so from your old account, open mo yun, tapos i-bank transfer mo na lang. Pero syempre, madalas or marami sa inyo wala na kayong access dun sa inyong GCash account. So kapag ganun yung case nyo, dito tayo sa option B. Kung hindi nyo na ma-open, maaaring nagkakaroon lang kayo ng login issue. So pwede nyo i-try mag-troubleshooting. So andito yung mga steps by step na guide kung paano nyo ba gagawin yung pagte-troubleshooting ng inyong GCash account na hindi ma-open. Pero kung hindi nyo ma-open dahil deactivated na yung SIM card nyo or expired na, so nandito yung kailangan nyong gawin or i-submit. Kasi meron tayong mga kailangan i-submit na requirements. Una dyan, kailangan meron kayong separate active GCash account. So, gagawa kayo na panibago yung GCash account and siguraduhin nyo na i-fully verified nyo muna yan dahil kailangan natin i-fully verified under pa rin yan ng name nyo. Okay? So, yung old account nyo, dapat kung sino yung nakapangalan dun sa old GCash account na hindi nyo ma-open, siya din yung gagawa nyo ng panibagong GCash account and kailangan i-fully verified nyo. Anyway, so hindi tayo dito mismo sa may browser makakagawa nito. So, kailangan lumabas tayo and ma-open ulit natin yung GCash app. So, paano nga ba gagawin natin yan? Katulad ng sabi nila, kailangan gumawa ka ulit ng panibagong GCash account and i-fully verified mo. Madali lang naman ang paggawa ng GCash account and pwede tayo magkaroon ng multiple account sa GCash, okay? So, assuming na nakagawa ka na, tap mo lang Help Center dito and here, makikita mo dito meron tools kung saan pwede ka mag-search ng topic. So, specific topic yung i-search natin or kahit keywords lang. So, for example, transfer funds dahil ito yung problem natin. So, i-search lang natin dito once na ma-type na natin dito sa kanilang search tool. Okay, so maghihintay lang tayo habang naghihintay pa. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Anyway, so dito, babalik lang tayo ulit dito sa explanation ni GCash. Tap ulit natin tong transfer funds and services. Okay, so kailangan maghanda na po kayo ng inyong ID and yung mga information ng inyong account. Syempre, personal information nyo. And here, hanapin lang natin yung Chat with GG dito sa may lower part. And take note mga kabomboms na 48 hours for fund transfer yung hihintayin natin. And 7 calendars naman para ma-transfer yung mga services, okay? So, once na matap na natin yung Chat with GG, magpuproceed na tayo. So, dito, would you like me to help you transfer funds from your old GCash account? So, ang isasagot mo lang dito ay yes. Then, once na masend natin, maghihintay lang ulit tayo ng isasagot ni Gigi. And here, ilalagay natin dito
or i-enter natin yung old mobile number natin na nakaregister doon sa ating lumang GCash account. So, nakadepende pa rin yung magiging sagot nila sa may status ng account nyo. In my case kasi, open pa naman or still active pa yung isa kong old GCash account. Pero dito, tatanungin pa rin tayo kung gusto ba natin i-transfer yung funds and services. So, meron ako ditong dalawang option. Kung magre-request ba ako na i-suspend yung account ko or iti-transfer yung funds and services. So, lagi natin pipiliin dito yung transfer my funds and services to my new GCash mobile number, okay? Dahil yun yung purpose natin sa tutorial na to. So, ganun din yung gagawin nyo kung halimbawa meron kayo nakitang option. So, intindihin nyo mabuti yung mga sinasabi ni Gigi para tama din yung mga naisasagot nyo, guys. So, mababasa natin dito, before we process your request, i-clarify nila yung some details. So, basahin nyo na lang, hindi ko na isa-isa yung mga kaboboms para hindi na tayo magtagal. So, dito, transfer nga nila yung funds natin mula sa old or lost or deactivated na GCash registered mobile natin. And yung pagda-transfer, kasama na din doon yung mga nakalink na services galing dun sa ating old account. Including na doon yung G-Credit, G-Gives, or G-Loan, and marami pang iba, okay? So, basahin nyo na lang mga kabomoms dahil masyadong mahaba ito. Pero, mas mahalaga na mas may intindihan nyo. So, mag-take talaga kayo ng time para mabasa nyo yung mga kinaklarify dito ni GCash or ni Gigi. Pero isa to sa pinaka-importante na sinabi dito. So, yung number 5 dito, after daw na mailipat na yung mga services, hindi na natin magagamit or yung account natin ay will no longer be accessible. So, hindi na natin talaga ma-open yan, okay? So, madami pang iba. Do you agree? So, kailangan mag-agree tayo dito. So, type lang natin yes and hintayin na natin yung mga susunod na steps para makapag-proceed na tayo sa pag-transfer. So, before we proceed, make sure your GCash app is updated. So, kailangan yung GCash natin ay updated. So, para ma-check nyo kung updated pa ba yung inyong GCash na ginagamit, pwede kayong pumunta sa App Store or Play Store, then type nyo doon yung GCash. Then, kapag may nakita kayong button ng update, kailangan nyo lang pindutin yan, okay? For security purposes naman, need nila i-verify yung details natin. So, ano ba yung GCash email address na nakalagay doon sa old GCash account natin? So, ilagay lang natin dito, kailangan mga kabomboms na tama yung email na maibibigay nyo dito. Okay? Middle name nyo. So, ilagay nyo din dito yung middle name nyo. Check nyo yung mga spelling kasi kapag may isang mali, hindi tayo makakapag-proceed. And madami pa silang itatanong katulad nung what is your ID type? So, ano ba yung ID type na ginamit mo nung finally verified mo yung GCash account mo na hindi mo mabuksan? So, kailangan tama din yung maisagot mo dito. And kung meron pala kayo mga questions regarding dito sa ating topic ngayon, i-comment nyo lang yan or kung iba yung mga tanong na ibinibigay sa inyo ni GCash at hindi nyo alam yung isasagot nyo, i-comment nyo lang din yan para naman masagot namin para sa inyo. So dito yung birth date na tayo, ilalagay nyo lang dito and madami pa sila mga personal information na itatanong hanggang sa ma-clarify nila or ma-confirm nila na sa atin talaga yung account na gusto natin makuha yung laman, okay? So, thank you for providing your answers. So, bine-verify lang, maghihintay tayo ng konti. So, for security purposes, we'll need to verify your details first. What is your middle name again? So, minsan paulit-ulit lang din yung tanong dito pero kailangan nyo din sumagot talaga. Huwag kayo may iinip dahil pera pa rin natin yun and kailangan natin makuha. Okay? So, ayan, bigay nyo lang ulit yung kailangan nila. Ayan. Pero if ever na magkaroon kayo ng problem, pwede naman kayong mag-direct sa BSP or mag-message sa kanilang Facebook page dahil mas mapapabilis yung procedure kapag doon tayo kumontak. Okay? If ever lang na nahihirapan kayo na i-transfer yung pera nyo from old account nyo.
So now, nandito na ako sa ID number na yung tinatanong sa akin. So, dahil madaming information na tinatanong, hindi ko natatapusin mga kabomboms. Pero ganito yung procedure, sasagutin nyo lang lahat ng katanungan nila, okay? Mga personal information lang din naman yan bago kayo makapag-proceed talaga sa pag-transfer. And maghihintay naman tayo ng confirmation sa sagot ni Gigi. And maghihintay tayo ng 48 hours katulad nga nung nabanggit natin kanina. Kapag tapos na yung mga tanong nila sa inyo, magpuproceed na yan or ita-transfer na yung mga funds saka yung pera nyo sa panibago nyong GCash account. Okay? So, hingin nila yung bago nyong GCash account and magsisimula na yan, maghihintay lang kayo ng 48 hours. Minsan, kailangan maghintay din kayo ng update from them. Lagi nyo i-open yung email nyo or etong GCash na bago nyo dahil dito makikita natin yan dito sa my help center sa open tickets natin. So, lagi lang natin i-monitor para naman kapag kailangan nila ng iba pang information sa atin, masasagot natin. Okay? So, hanggang dito na lang video natin for today. Thank you for watching and stay blessed everyone. Pahabol lang, kung medyo confusing pa rin, pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section dahil pasensya na kayo mga kabomboms dahil madalas talaga nagbabago yung procedure ng pagta-transfer ng funds. And syempre, iba yung minsan nagiging tanong nila sa napanood nyo ngayon, okay? So, huwag kayong mag-alala, pwede naman kayong mag-comment at sasagutin ko yan. Thank you ulit and stay blessed everyone.